going back sa issue ng RA 9344, may taga-UP na sa X. Di ba, Ming? May taga-UP sa X, so maglakad na tayo kasi. So na maglakad. Sabi niya, hindi niya naiintindihan yung batas. Di ba yung RA 9344? Yung Section 6 ng batas, may dalawang distinction yun. So, di ba si Nash, na killer, shooter, okay? Saka si Rob, 15 years old. Nash is 14, siya yung absolutely exempt from criminal liability according to the law. So, ang daming mga mamaru sa X, karamihan sa kanila, mga kakampings, mga taga-UP nga, di ba? Pinost ko yung video ng isa dito. Nag-delete na siya ng kanyang comment sa X. Sabi niya, hindi daw ako nagbabasa. Pinost ko na nga daw yung screenshot ng provision ng batas. Section 6. Hindi ko pa rin daw naiintindihan. Kasi daw may tinatawag na discernment. So sabi niya, hindi yun, ito yung both are actually spreading fake news, DDS and kakamping. Okay? DDS, pinagpapakala sila ng fake news against Kiko. Magkakampik naman, nagpapakala sila ng fake news about the batas to defend Kiko. Okay? It's just a law that we're talking about. And that law needs revisiting regardless. Okay? Nevertheless. Okay? Regardless of your opinion, kailangan niyang i-revisit kasi nga, kalain mo, makikita yung mga comment, mas compassionate yung mga ng makakampink na itong mga pa-woke sa shooter. They're more compassionate for the shooter than the victims. Kaya salot sila, sira ulo. Okay? They don't know until it happens to them. Hindi nila alam yung experience ng namatayan until it happens to them. Kagaya rin naman ng mga biktima ng AJ Aquino Duterte, di ba? Hindi nila alam until it happens to them. Kagaya ni Rosmar, until si Rosmar, DDS pa rin. Pero inamin niya na natukhang yung kanyang kapatid. Di ba? Natukhang in the sense na buti hindi siya namatay, pero nakulong siya. Nang sinasabi ni Rosmar na wala naman daw siyang kasalanan. Yung kapatid niya na namatay, pagkalaya, ilang araw ba after lumaya, 8 years siya sa kulungan, from 2018 if I'm mistaken, sabi niya, nakulong at pinagtanggol niya na, yung kapatid ko innocent yan, na frame up yan, blah blah blah. Kaya nga, di ba? Yun yung krimen ng drug war and tukhang ni Digong. Hindi pa rin niya maintindihan hanggang ngayon, DDS pa rin siya hanggang ngayon. Di ba? So yun yung matindi. So ito naman yung makakamping. Pagdating naman dito, makikita mo talaga yung mga comments nila sa X. And I gathered some of them yesterday. But they're actually more compassionate for the shooters. Kaya yung sinabi ko, yung kwento ko kanina, yung dead eyes. Tinawag kong dead eyes sa X kasi hindi ko pwedeng i-post yun sa Facebook eh. Kasi mababan tayo sa Facebook. Sa X naman hindi, kahit i-post mo, di ba? Walang mask yung mukha, walang blur. Kaya sabi ko, dead eyes, sabi ko, ito yung shooter, si Nash, 14 years old, and according to the law, Republic Act 9344, he's absolutely exempt from criminal liability under Section 6. Ang liability lang niya is mapunta sa Section 20, which is intervention program na sinasabi nila. Okay? Intervention. So, wala kang record, wala kang criminal liability at all. Zero. But, papupunta ka sa intervention program. Kaya tinanong ko sa Kiko kahapon. Sabi ko, nakita mo ba yung latest? Nagpakanta ka ba ng latest? Nakita mo ba yung report ng Juvenile Justice and Welfare Council? Nakita mo ba? Nakita mo ba yung report ng UNICEF tungkol dyan sa intervention program na yan? And we checked yesterday, ang daming problema. Kasi ang nangyari so instead na ikulong mo itong mga putang inang hinayupak na mga kriminal, na mga bata, yung mga 14, okay, 15 under, yun yung walang discernment. Kaya hindi naiintindihan yung karamihan sa mga kakamping. At nagmamarunong pa sila, karamihan sa kanila, mga taga-UP, na sabi niya, hindi naman absolute kasi may discernment. Bobo. Basahin mo yung batas. Section 6 has 2 paragraphs. The first paragraph refers to 15 under. 15 years old under, kagaya ni Nash, absolute, exempt from criminal liability. And then, 15 above, but 18 below. 18 below, 15 above. Yun yung bracket. Pwedeng hindi exempt from criminal liability pag may discernment. Kaya applicable ito sa case sa Tacloban shooting, sina Nash saka si Rob. Diba si Nash, again, is 14.
si Rob is 15. So, kawawa yung isa kasi siya, ang mas maraming pinutok is si Nash, yung bata, gago, yung nakasuot, yung tita niya is yung DDS daw, hindi ko pa tiningnan yan, ha? Kasi nagpapakalat na sila ng mga graphics na yung aunt niya na police woman na nag-train sa kanya, pinahawak siya ng baril, at ginamit yung baril niya, hindi na secure yung baril. Di ba, Meng? Ang daming mga puso dito. Di ba? So, DDS daw yun. At hindi ko pa na-confirma, okay? I cannot confirm right now with absolute certainty na DDS nga yung tita ni Nash. Di ba? So, going back, so applicable tong na to, itong issue na to dun sa batas ni Kiko Pangilinan, Senator Kiko, at hindi lang naman siya eh. Di ba? This is kumbaga, kasali lahat ng political colors dito. DDS, di ba? Ang nag-sponsor din si Pia Cayetano, si Jingo Estrada, kasama si Miriam Defensor, although they had compromises, along the way. And ang napagkasunduan nilang compromise was that, okay, 14 below, 15 below, walang criminal liability ang mga bata. Itong Nash na to, he's a psychopath. That's why yesterday when I called him dead eyes, nag-iiyak yung mga ibang mga kakampigs. Bakit kaya tinawag na dead eyes? Tandaan ko yung isa eh. Ewan ko kung troll account yun. Pero ang pangalan niya sa X or Twitter is Jovit Narciso. Si Jovit Narciso na isang kakamping, isang Kiko fanatic. Okay, sabi niya, meron ka bang study ng psychiatrist para sabihin na siya ay psychopath or yung dead eyes, etc.? Bobo, that's my opinion. Okay, that's my opinion. Meron tayong tinatawag na yung opinion mo, pag tinignan mo yung isang tao na pumatay na, di ba? Shooter, I mean, without remorse at all, when you look at that guy, di ba, ang laki ng mata niya, he's got dead eyes, sabi ko nga, di ba? Dead eyes. Tapos galit na galit sila na parang controversial yung pagtawag na dead eyes sa isang school shooter na pumatay ng 1, probably 2 or 3 of his classmates. Parang kasalanan tawagin siyang dead eyes. Ito mga putang inang pawok, nakakampink na ito. Yes, they are kakampinks. Okay? At kung kausapin mo pa sila, hindi mo sila makausap ng diretsyo. Kaya kailangan ko na lang eh. Shouting match na lang eh. Ang nangyari, insultuhan na lang. Minsan, marami akong time kahapon, so sumagot ako. Pero sabi ko, patay na yung kanang mga to. Pero pang isa, sabi niya, when I was talking about this, sabi niya, parang kung daw, oo, pumatay siya, pero wag namang ganyan, no? Tatawagin mo siya ng dead eyes. Putang ina, me calling him or describing his eyes dead, para sa ibang kakamping, worse daw yun sa pagpatay. Yun yung pagkakaintindi ko. Sabi niya, oo, pumatay siya, pero wag naman ganyan, sobrang naman yun. Gagaw maputang inang to. Okay, it's like describing someone, probably a psychopath shooter. Sino ba? Yung mga kilalang serial killer. Okay? When you look at him, you describe. So, that's your opinion. Pero ang laking problema, yung pag-describe mo sa mata ng isang certified, I think, he's a psychopath. Kaya sabi ko, hindi kaya to ng intervention. Okay? Kahit ilagay mo pa yan sa intervention ni Kiko Pangilinan. Okay? Na ang daming problema. Wala pa tayo dyan because we check on the report of the UNESCO and yung Comprehensive National Juvenile Intervention Program. Okay? We check on these two reports at ang dami nilang nakitang mga problema. And that's the reason why we asked Kiko Pangilinan, did you actually check? Kasi nga, itong intervention program, ito yung kapalit ng pagkulong. Ito yung kapalit ng criminal liability ng mga bata na 15 below. Okay? Again, ulitin ko, 15 below, exempt from all criminal liability. Okay? Saan yan? Sa X. Kasi doon kasi sa X, dito may ang daming discussion. Okay? You can actually talk about anything. Pwede kayo magmurahan, mag-insultuhan. That's, ganyan ka. Ako ng free speech sa X o Twitter. So, just discussing kasi nga, dito lumalabas talaga yung politics and ideology ng lahat ng grupo. Sabi ko, okay, kaya sabi ko, I'm probably still gonna vote for Kiko Pangilinan. I'm just critical of this matter, of this issue, and his fault. Yung mga fanatics niya, mga siraulo, mga pawok talaga, na sabi ko, kung ganito yung
followers mo, huwag ka nang maging followers, mga bobo pa, sira ulo, di ba? Di ba, how can you be more compassionate for a school shooter na walang remorse? Nakita mo yung video niya. Tapos sasabihin ng mga putang inang tawag na to, I have the screenshots and everything on X. Sabi niya, oo, nakapatay siya, pero wag naman ganyan. Putang ina, tinawag ko lang na dead eyes. It's either they're trolling or talagang sira ulo lang talaga sila mga pawok na kakamping. Di ba? I mean, how can you be more compassionate for the killers than the victims na umiiyak yung parents nila? Sabi nila, gusto ko silang makulong, gusto ko yung parents nila makulong, yung nagbigay o nagpabaya ng baril, etc. Gusto ko po makulong yung mga guardian, yung mga bata na yun, yung mga may-ari ng baril. Hindi yun mapunta sa mga bata kung hindi galing sa kanila yun. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Hindi lang po yung mga bata ang manugot, pati po ang mga magulang nila. Justisya. Justisya, makulong iya, makulong. Hindi rin na mababalik. Sinabuhit ang anak ko. Yeah, dito lumalabas yung crack ng kakamping. May mga pawok. Sabi ko di ba, every political group may may extremes. Okay. Mga DDS, may extremes yan. Yun yung mga nagtatanggol ng collateral damage. KJK ni Dodongyo, it's just collateral damage. Di ba? Pero may mga pawok naman nakakamping. Ang pinaka-worst yung mga pawok. Pag may nakita ka ng putang inang pronouns, he, him, he, his, her. Tapos yung mga yung mga Korean characters sa kanilang at pink, color pink. Rainbow, putang ina, kung na yan, radical yan.